ジン様。The Apothecary Diaries. Hindi siya romance anime, pero baka siya ang magpapabago sa romance anime. Let's be real. The Apothecary Diaries, hindi ito yung usual na romance series na alam natin. Hindi siya yung typical na shoujo na puro pa-cute, love triangle, at iyakan kung will they won't they na nakaka-stress. Instead, binaligtad niya yung script. Mabagal, medyo weird, pero grabe, ang dami niyang nahook na viewers. Sa totoo lang, halos kasing laki na ng mga shonen hits ang audience niya ngayon. So today, pag-usapan natin kung paano tahimik, pero powerful na nire-revolutionize ng series na to ang romance storytelling, gamit ang psychology, history, at konting chaos. At baka, by the end, ma-realize natin. Hindi naman pala natin kailangan ng mas maraming love stories. Ang kailangan natin? Yung stories na tinuturuan tayong magmahal ng mas totoo. Ginagamit ang shoujo tricks, pero binabasag ang shoujo curses. Technically, The Apothecary Diaries ay isang seinen, pang-adult men daw. Pero kung pinapanood mo sina Maomao at Jinshi na parang nagtataguan ng feelings nila, hindi mo maiiwasang mapaisip. Parang may shoujo vibes ah. Look at Jinshi. Classic bishunen. Sobrang gwapo, androgynous, at gustong-gusto ng lahat. Pero dahil nga special siya, na-fall siya sa isang blunt na gremlin, si Maomao, na tinitingnan siya na parang corrupt na politiko. Textbook shoujo move, di ba? Pero dito napapasok ang galing ni Natsu Hyuga, yung author. Kinuha niya yung surface-level kilig ng shoujo, pero binasag niya yung pinaka-toxic tropes nito. Exhibit A, yung frog scene. Naalala niyo ba yung scene kung saan natumba si Maomao kay Jinshi? Classic anime setup yan. Jinshi, ready na. Finally, magko-confess na siya kung sino talaga siya. Pero nung akala niya, this is it, biglang si Maomao, deadma. Ayaw niyang marinig. As in, mas pinili pa niyang mag-joke tungkol sa palaka kaysa harapin yung nararamdaman niya. Ang sakit nun. Si Jinshi, sobrang na-broken, inis na inis siya kay Maomao for like 3 episodes straight. Pero eto ang genius part. Hindi ito yung usual anime miscommunication na sobrang gasgas na, yung tipong walang nagsasabi ng totoo para lang humaba yung drama. Hindi. Dito, pareho silang aware. Jinshi knows exactly kung bakit siya binlock ni Maomao. At si Maomao, gets na gets kung ano yung sasabihin ni Jinshi. Walang clueless dito. Dalawa silang malinaw ang understanding pero magkaiba ng pinipili. Si Jinshi, handang maging honest, ready na mag-risk. Si Maomao naman, survival mode pa rin. Emotional distance ang armor niya. Both sides, may sense. Kaya yung frog scene? Crossroads yon. Si Jinshi, feeling niya, basta magpakatotoo siya, everything will be okay. Si Maomao, feeling niya, kung magpaka-irrational siya, safe siya. At eto ang twist. Emotions, wala silang pake sa logic mo. Yan yung tunay na nagpapatakbo ng romance dito. At mas raw, mas totoo siya kaysa sa mga usual tropes. Pag-ibig sa mundo kung saan delikado ang umibig. Hindi lang ito tungkol sa psychology ng characters, nakaroot din siya sa history. Noong ancient times, at hanggang ika-18 siglo, hindi uso ang falling in love. Ginagawa mo lang siyang trabaho. At masyadong magmahal? Delikado yon, weakness. At yan mismo yung nakikita natin dito. Sa world ng Apothecary Diaries, love equals liability. Tingnan niyo si Gao Shun, yung right-hand man ni Jinshi. Nung na-realize niyang seryoso na si Jinshi kay Maomao, alert na siya agad. Career suicide too, for both of them. Si Maomao, gets din niya yon. Alam niya ang logical choice? Iwasan na lang. Pero kahit anong gawin niya, nahihila pa rin siya pabalik. So anong nagpapaandar talaga sa romance nila? Simple. Konting kabaliwan. Si Jinshi, walking disaster. Emotional, childish, at super powerful in a chaotic way. Pero dahil nga messy siya, may chance yung love story nila. Sa mundong puro duty first, feelings last, only the fools ang nagda-dare magmahal ng seryoso. At honestly, ang ganda nun. Bakit yung chaotic love ni Jinshi, weirdly healthy?
Eto na yung plot twist. Sa kabila ng drama niya, baka si Jinshi na actually ang healthiest model of love sa anime ngayon. Tingnan natin sa real relationship psychology. Hiding your true self? Sira agad ang relationship. Pero si Jinshi, willing i-risk lahat, pati identity niya, para maging honest kay Maomao. Tama yan. Kailangan ng positive sentiment override, meaning, assume mo yung best sa partner mo kahit nagkakamali siya. Si Jinshi? Ganyan lagi. Huge green flag yan. Kumpara sa rational love, yung puro distance, suspicion, guard up palagi. Yung messy, emotional at risky na approach ni Jinshi, mas totoo yan sa real-life love. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil committed siyang mag-grow through conflict, hindi mag-avoid ng problema. At baka yan nga ang ibig sabihin ni Natsu Hyuga nung sinabi niya na pinili niya yung ancient China setting dahil sa romantic allure nito. Sa ngayon, missing in action si Mao Mao. Alam na natin yan. Obviously, hahanapin siya ni Jinshi. And base sa mga light comics, mukhang magle-level up pa si Jinshi. Magsusuot daw siya ng parang Prince armor. Parang knight in shining armor vibes, pero Jinshi version. Ang tanong ngayon, gaano katagal mawawala si Mao Mao? Ilang buwan ba siya magpaparamdam ulit? Ang saya nga panoorin yung mga lumalabas na comic strips. May eksena pa nga na nilagay siya sa snake pit. Tapos imbes na matakot, di kinain niya lahat ng ahas. Classic Mao Mao moment, di ba? Walang takot, walang care. Tapos, andito pa yung subplot kay Lulan. Alam naman natin na si Lulan, nagpapanggap lang na si Shisui, isang palace maid, para makatakas sa expectations sa kanya bilang pure consort. Ayaw niya ng politics, gusto lang niya maging free. Mag-explore ng hobbies niya like mag-collect ng insects. Na obviously, bawal or frowned upon kung consort ka. Dahil kay Shisui identity niya, nakakapag-chill siya kasama sina Mao Mao at Xiaolan, parang tropa lang, walang pressure. Pero ngayon, ano na? Ano na mangyayari sa friendship nila? Mabubuwag ba? Magbabago ba dynamics nila after all the drama? So yeah, The Apothecary Diaries, hindi nga siya technically romance anime. Pero kung tutuusin, baka siya na nga yung anime na unti-unting inaayos lahat ng toxic at gas-gas na romance tropes na pinanood natin for years.